Ang pasabog ni Elon Musk. Sa wakas ay masasagot na rin ang katanungan kung merong nilalang sa ibang planeta o kung tumpak ang pahayag ng Biblia na sa daigdig lamang merong nabubuhay. Gamit ang mga makabagong teknolohiya at abanseng kasangkapan, matagal nang sinusuri ng mga dalubhasa ang kalawakan upang malaman kung may intelligent life sa labas ng ating Earth. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang ibinulgar ng tech billionaire sa World Economic Forum ngayon lang 2026 ay magbubukas sa isipan ng buong sanlibutan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Isa sa pinakamatagal ng pinagtatalunan ng masa ay kung merong buhay sa labas ng daigdig o wala. Hindi lamang ito debate na may kinalaman sa siyensya dahil saklaw nito ang paniniwala ng marami sa pahayag ng Biblia kung ito ay tumpak o kulang. Base sa libro ng Genesis, dito sa daigdig lamang may nilikhang buhay ang Diyos. Kung may mapapatunayang mga nilalang sa ibang planeta, ibig sabihin lang ay hindi talaga kumpleto ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya may mga naniniwala na kung kulang sa mahalagang impormasyon ng Biblia, wala itong kredibilidad na maging basihan ng katotohanan o maging gabay sa buhay. Kung ganoon, ang tanong na dapat sagutin ay, meron bang buhay sa ibang planeta? Kasama sa mga ginawa upang maghanap ng buhay sa ibang planeta ay ang Kepler Space Telescope o KST. Ayon sa NASA, ang Kepler Space Telescope ay ang unang misyon ng NASA na nakatuon upang suriin ang isang bahagi ng Milky Way para maghanap ng mga planetang katulad ng Earth na umiikot sa mga bituin sa labas ng ating solar system. Mula noong taong 2009, sa loob ng 9 na taon, ipinakita ng Kepler na ang ating galaxy ay may bilyong-bilyong nakatagong exoplanets. Base sa mga datos, hindi pala bihira ang mga planeta sa universo dahil maraming bituin ang may sariling planetary system. Bukod dyan, may mga planetang nakita na nasa tinatawag na habitable zone, kung saan lugar na posibleng kumanlong sa buhay. Pero wala silang buhay na natagpuan. Matapos ang misyon ng KST, ipinagpatuloy ng Transiting Exoplanet Survey Satellite o TESS ang mga natuklasan ng Kepler. Pero mas tumutok ito sa mga bituing mas malapit sa Earth. Ayon sa artikulong Astronomical Telescopes, Instruments and Systems na mula sa Harvard University, ang Transiting Exoplanet Survey Satellite ay naghahanap ng mga planeta na dumadaan sa harap ng malalapit na mga bituin. Pinili ito ng NASA na inilunsad noong 2017 bilang bahagi ng Astrophysics Explorer mission. Dahil dito, mas madali para sa mga sayantipiko na magsagawa ng follow-up studies gamit ang mga teleskopyo sa lupa at sa kalawakan. Katulad ng natagpuan ng Kepler, may ilang planetang nasa habitable zone. Gayunpaman, wala pa rin silang natagpuang buhay. Bukod sa mga teleskopyong KST at TESS, malaki ang papel ng pag-explore sa Mars sa paghahanap ng posibleng buhay sa labas ng Earth, lalo na sa tulong ng mga rover na Curiosity at Perseverance. Dumating ang Curiosity sa Mars noong taong 2012 para pag-aralan ang klima at mga bato sa planeta at alamin kung dati ba itong may kondisyong pwedeng sumuporta sa buhay. Sa pagkuha at pagsusuri ng mga sample ng lupa at bato, nakakita ang Curiosity ng mga organic molecules at iba pang ebidensya na nagpapatunay
na noon ay may tubig sa planeta. Tapos ay sinundan ito ng rover Perseverance noong taong 2021. Ang layunin ay maghanap ng posibleng bakas ng sinaunang mikrobyo para masusing mapag-aralan ng mga eksperto. Kung may mikrobyo, merong buhay. Pero ngayong 2026, wala pa rin silang matagpuan. Isa sa pinakamalaking proyekto na pinagtutuunan ng pansin ng mga eksperto ay ang SETI o Search for Extraterrestrial Intelligence. Base sa SETI Institute, sa halip ng mga rockets o rovers o space satellites ang gamit, mga radio telescope at high-tech na optical system ang meron sa SETI. Ito ay para makinig sa mga radio o laser signals na posibleng ipinadadala mula sa malalayong bahagi ng kalawakan. Hindi katulad ng Mars exploration na naghahanap ng bakas ng tubig o mikrobyo, o yung mga space satellite na sumusuri sa mga exoplanets na katulad ng Earth. Ang SETI ay naghahanap ng mga senyales ng teknolohiya na pwedeng magpahiwatig na merong advanced civilization sa malayong bahagi ng ating kalawakan. Komplikado ang mga proseso na gamit ng SETI. Sinusuri ang mga signal na natatanggap ng mga dish, kung may mga patterns ba, kung may pag-uulit, na maaaring senyales ng isang istruktura o mga bagay na merong gumawa. Paglipas ng ilang dekada, na-monitor ng SETI ang milyong-milyong bituin at malalawak na bahagi ng Milky Way, at marami pa itong susuriin sa hinaharap, lalo na at lumalakas ang computing power dahil sa advancing teknolohiya. Ngayon, gumagamit sila ng artificial intelligence para mas mabilis ma-process ang mga impormasyon. Umaasa ang mga scientifico na sa tulong ng makabagong kasangkapan at advancing teknolohiya na meron silang mahahanap na intelligent life. Pero ilang dekada na ang nakalipas, wala pa rin. Kahit na napakatagal na naghahanap ng buhay sa ibang planeta ang mga dalubhasa, hanggang ngayon, wala pa rin silang mahagilap na senyales. Nandiyan na ang sangay ng siyensya ng astrobiology na tumutulong sa paghahanap ng buhay sa labas ng Earth. Pinag-aaralan nito kung paano nabubuhay ang mga organismo kahit sa sobrang hirap ng kondisyon sa ibang planeta. Nandiyan na rin ang Icy Moon missions na sumusuri sa mga buwan tulad ng Europa na umiikot sa Jupiter at Enceladus na umiikot naman sa Saturn. Base sa kanilang pag-aaral na posible na may liquid water sa ilalim ng mga buwan na ito at maaaring pagmulan ng buhay. Pero katulad ng nauna, hanggang ngayon, wala silang matagpuan. Nagsalita si Elon Musk sa 2026 World Economic Forum hinggil sa buhay sa ibang planeta at ang kanyang sinabi ay nagpasabog sa debate. I think if anyone would know if there are aliens among us, it would be me. We have 9,000 satellites up there, and not once have we had to maneuver around an alien spaceship. So I'm like, I don't know. Bottom line is, I think we need to assume that life and consciousness is extremely rare, and it might only be us. And if that's the case, then we need to do everything possible to ensure that the light of consciousness is not extinguished, because we're effectively, the way I view it is, the image in my mind is of a tiny candle in a vast darkness, tiny candle of consciousness that could easily go out. And that's why it's important. Sinabi ni Elon na kung may mga taong makakaalam na may aliens, kasama na siya doon. Sa dahilang may 9,000 satellites ngayon sa kalawakan at hindi pa kailanman nangangailangan na umiwas sa isang alien spaceship. Sinabi niya na sa totoo lang,
dapat isipin na natin na sobrang rare talaga ang buhay na may consciousness. At baka tayo lang talaga ang meron ito. Dapat gawin ang lahat para hindi na ma-extinguish ang consciousness sa buong universo. Sabi nito. Inilarawan pa ni Musk na para tayong nag-iisang kandila sa gitna ng napakalawak na dilim. Isang maliit na kandila na madaling mamatay. Sa ibang salita, mukhang sa isip ni Elon ay tayo lang talaga ang may buhay sa buong kalawakan. Pahayag na sumabog sa internet. Totoo na may mga napakaraming ulat hinggil sa mga UFO o UAP. May mga litrato pa at mga dokumento ng mga nakasaksi mismo ng mga aliens o kakaibang nilalang dito sa daigdig. Mga matibay na pruweba na hindi maitatanggi mula sa iba't ibang bansa. Pero ganun pa man, dito lang sa ating daigdig nakikita, wala sa ibang planeta. Kaya may mga nagsasabi na marahil ito ay mga advanced aircrafts ng Russians o ng Amerika. Siguro experimental military vehicles sa Area 51 o mga tinetest na makabagong sandata. Ayon sa iba, yung mga aliens ay props lang para magmukhang totoo. O siguro, katulad ng sabi ng ilang relihiyoso, baka nagkatawang material ang mga demonyo at naganyong aliens, katulad ng pagkatawang lupa ng mga fallen angels noong panahon ni Noah. Ano't ano pa man, dito lang sa Earth sila nakikita. Ayon kay Elon, hanggang ngayon ay walang senyales ng kahit katiting na intelligent life na natutunugan ang 9,000 satellite na nasa kalawakan. Ni isa, walang matagpuan ng mga eksperto na advancing sibilisasyon o mga gusali sa ibang planeta, mga alien military base, mga higanting daungan ng mga spaceship. Ni isa walang mahagip ang mga teleskopyong KST at TESS. Kahit yung mga Mars rover na Curiosity at Perseverance, wala ring natagpuan kahit isang mikrobyo. Ang mga scientists sa SETI umamin na wala pa silang natatanggap na signal na merong intelligent life sa labas ng ating daigdig. At ang pag-amin ni Elon Musk na baka nga tayo lamang ang may buhay sa buong kalawakan, marahil ay totoo. Nanong aral ang mapupulot dito? Ayon sa marami, ang pahayag ni Elon Musk ay pruweba na tumpak ang pahayag sa libro ng Genesis na dito lamang sa daigdig merong nilikhang buhay. Kahit gamit pa ay makabagong teknolohiya at abanseng kasangkapan at 9,000 satellites, hanggang ngayon ay walang matagpo ang buhay sa ibang planeta ang mga eksperto. Ang pag-amin ni Elon ay makakadagdag sa kredibilidad ng Biblia na ito ay libro ng katotohanan. Hindi ba't ang sabi sa libro ng Kawikaan, bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. I think we need to assume that life and consciousness is extremely rare, and it might only be us.